po ay masayang-masaya ngayong linggong ito. Itanong ninyo kung bakit. Okay, so dahil tinanong ninyo, ipapaliwanag ko sa inyo. So I'm extremely happy dahil ito na yung last sermon natin sa Ephesians. So this is a 28th sermon. So we started the sermon series last March 2025. And so we will end yung Ephesians ng March 1, 2026. And so we'll study yung last 4 verses ng Ephesians. And sigurado ako na wala pa ni isa man sa inyo ang nakakarinig ng sermon tungkol kay Tychicus. Sino ba yun? And so, I don't know, maybe may narinig na kayong sermon tungkol dito. Pero usually, maririnig lang natin yung tungkol sa last part ng Ephesians and tungkol sa hindi kilala na character like Tychicus. Kapag ang isang pastor ay nagpipreach ng verse by verse, chapter by chapter, book by book sa Bible, katulad po ng ginagawa natin sa Ephesians and then Hebrews. Now, we will also finish yung Hebrews the next two Sundays. So yung tawag po sa practice na ito ay Lectio Continua. Sabihin nga ninyo, Lectio Continua. Okay. So ang ibig po sabihin nun ay pag-aaral o pagtuturo o pagpipreach ng sunod-sunod, continua. Mula sa isang passage hanggang sa kasunod. Linggo-linggo hanggang matapos. Katulad ng ginawa natin sa Ephesians. And iba ito sa karaniwang pinapractice ng maraming mga churches na every Sunday ay patalon-talon sila ng topic or maybe every month ay paiba-iba sila ng topic na dinidiscuss at namimili yung mga preachers ng isolated verses para i-address yung topic na yon. O kaya namimili lang yung pastor ng paborito niyang tema na ipipreach every Sunday. O kaya kapag bumababa yung offering, ay nagpipreach ng tungkol sa offering every Sunday. O kaya naman ay kung ano yung preference ng mga dumadalo sa church na pakinggan nila. Hindi ko sinasabi na masama yung topical na sermon. Ginagawa natin ito occasionally. Ay equipping class natin ay topical din yung nagiging approach natin. So, hindi masama yung topical preaching. Siyempre, kailangan ay kahit na topical yung sermon, ay naipapaliwanag pa rin ng mabuti yung teksto na ginagamit ayon sa context nito at tama yung interpretation. Pero yung main diet ng church natin ay yung tinatawag na expositional preaching o lectio continua kasi hinahayaan natin na yung Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita yung mag-set ng agenda para sa church. Na yung salita ng Diyos ang mag-set ng agenda para sa buhay ng bawat isa sa atin. Hindi tayo as a church, hindi yung pastor ang mag-set ng agenda para sa church. We approach yung preaching of the Word of God, listening sa salita ng Diyos with a posture na we will submit ourselves sa authority ng Scripture, sa buong Biblia, o yung tinatawag ni Paul na the whole counsel of God. And so sa pamagitan nito, we glorify God. Kasi naririnig natin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos. At ginagamit natin na paraan kung paano ibinigay ng Diyos yung kanyang salita sa atin. At hindi natin may iwasan, hindi natin malalaktawan yung mga passages na karaniwang iiwasan natin o kaya lalaktawan. Like yung last 4 verses ng Ephesians. And so nangyayari, for our church, for every one of us, ay nagiging well-grounded tayo sa salita ng Diyos. At nagiging well-rounded tayo. At nahuhubog tayo ng salita ng Diyos. And so, if we will look back sa sermon series natin sa Ephesians, sa nagdaang isang taon, hopefully ay may naaalala kayo at merong mga importanteng mga lessons ay itinuro sa atin dito ng Panginoon. And I'll just highlight yung ilan. Okay, number 1. Natutunan natin sa Ephesians na hindi natin maipaghihiwalay yung tamang doktrina sa tamang pamumuhay.
Sa chapters 1 to 3, pinag-aralan natin yung doktrinang dapat nating paniwalaan tungkol sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu. At sa yaman ng pagpapalang tinanggap natin sa pakipag-isa natin kay Kristo. And then sa chapters 4 to 6 ay pinag-usapan natin ano ba yung dapat na pamumuhay natin bilang mga Kristiyano, bilang na kay Kristo. At yung pamumuhay natin, yung tamang pamumuhay ay dapat nakakabit. It's an overflow nung tamang pagkaunawa natin sa doktrina. Pangalawa, sa sino mang na kay Kristo, limpak-limpak na pagpapalang espiritual ang tinanggap na natin. Paulit-ulit natin basa sa Ephesians, in Him, in Christ, with Him. Paulit-ulit yan, especially sa first half. To emphasize na hindi lang tayo nagkamit ng konting pagpapala, pero yung nag-uumapaw na pagpapala. At yung mga blessings na yon ay napasa atin, not because of any worth, not because of any merit, not because of any accomplishment or performance na ginawa natin. Kundi nakamit lang natin ito dahil sa ginawa ni Kristo para sa atin and because we are in union with Christ. Pinili tayo ng Diyos in Christ, inampun tayo ng Diyos in Christ, tinubos tayo ng Diyos in Christ, pinatawad tayo in Christ, binigyan tayo ng mana in Christ, ginalansya ng Diyos yung pagpapala na ito in Christ, even our calling sa ministry ay dahil kay Kristo. And then number 3, ang layunin ng church at ng bawat isang Kristiyano ay maipahayag sa ating pamumuhay ang katotohanan ng mabuting balita ni Kristo. Diba nakita natin sa Ephesians chapter 2, Ephesians chapter 3, na yung dating magkahiwalay, yung dating magkaaway, yung mga Hudyo, yung mga Hintil, ay naipagkaisa, naipagkasundo. At sa pamagitan ng unity na nangyayari sa relasyon ng mga magkakaibang tao sa loob ng church, na yung mga dating magkaaway ay magkasundo, nagmamahalan, it reflects beautifully yung mabuting balita ni Kristo, yung reconciling, peacemaking work of Christ. And then number 4, ang buhay Kristiyano ay isang paglalakbay kung saan intentional na ini-apply natin ang gospel sa araw-araw na ordinaryong pamumuhay. Diba, sa chapter 2, verse 10 pa lang, sinabi na ni Paul na iginayak na ng Diyos yung mabubuting gawa na dapat nating lakaran. And pagdating natin sa chapter 4, yung calling sa atin to walk in unity. And then sa chapter 5, to walk in love, to walk in the light, and to walk in wisdom. So ito yung araw-araw na ordinaryong pamumuhay natin ng mga Kristiyano, na yung sinasabi natin na tayo ay pinagpala kay Kristo, yung sinasabi natin na tayo ay meron ng bagong relasyon kay Kristo, ay dapat nakikita sa relasyon ng mag-asawa, dapat nakikita sa loob ng bahay, dapat nakikita kung paano tayo magtrabaho, kung paano tayo makitungo sa ibang tao. And so, 4 lang yun sa major lessons na natutunan natin sa Ephesians. And I believe, marami pang iba. And so, kaya meron tayong sermon discussion every first Sunday and every second Sunday, 2 p.m. So, kung hindi pa kayo nakaka-attend ng sermon discussion, you come back mamaya 2 p.m. So, it's a good opportunity para marinig namin mula sa inyo kung ano pa yung mga bagay natutunan natin. Hindi lang sa sermon ngayon, kundi sa whole series natin sa Ephesians. And that can be a very encouraging time para sa bawat isa sa atin. So, we need a lot of encouragement. So ito po yung gusto kong maging focus ng pag-uusap po natin dito sa last passage sa Ephesians. Titingnan natin bakit mahalaga yung ministry of encouragement para sa bawat isang Kristiyano. Bawat isang Kristiyano, actually, bawat tao ay nangangailangan ng encouragement. Sino sa inyo ang mga tao? Pakitaas ang kamay. Yung iba, ayaw magtaas. Okay? We all need encouragement. Kailangan ito ni Paul. Di ba, last week, nakita natin, sinabi ni Paul na siya ay humihiling ng panalangin sa kanila. Pray also for me. And pinaalala niya sa kanila na, I am an ambassador in chains. Siya ay nakakulong.
habang sinusulat niya yung sulat na ito para sa mga taga-Epeso. And that's not easy. Maaari siyang panghinaan ng loob. Maaari siyang ma-discourage na sa kabila ng kanyang faithfulness sa preaching ng gospel, ganito pa yung mangyayari sa kanya. Or paano na yung desire niya to preach the gospel kapag nalilimitahan siguro nung kanyang pagkakakulong. And kailangan din ito ng mga members ng church sa Ephesus. Pwede din silang panghinaan ng loob kapag nabalitaan nila kung ano yung nangyayari kay Paul. Na kung itong pinakamasipag na apostol, faithful sa preaching ng gospel, ay ganito yung hirap na dinaranas niya. Paano pa tayo ng mga ordinaryong mananampalataya? So that can be discouraging para sa kanila. Kaya sabi ni Paul sa chapter 3 verse 13. So tingnan niyo sa Bible niyo. Sabi niya meron siyang request sa kanila. Ito yung request niya. Kaya tinihiling ko sa inyo na huwag kayong panghinaan ng loob dahil sa mga kahirapang tinitiis ko alang-alang sa inyo, sapagkat ito'y para sa inyong ikararangal. So ang request ni Paul, huwag silang panghinaan ng loob. Kasi alam ni Paul na maaari silang panghinaan ng loob. Kaya ito yung dahilan, sa text natin, makikita natin na kaya niya ipinadala si Tychicus para ano? Ano sabi sa verse 22? Upang palakasin ang inyong loob, that he may encourage your hearts. And so kung kailangan nila, for sure ay kailangan din natin ng encouragement. We all need encouragement. Sabi ni Garrett Kell sa kanyang article na ang title sa translation natin ay Encourage Natin ang Bawat Isa. Sabi niya, nabubuhay tayo sa isang wasak na mundo kung saan ang lahat ng bagay ay tumatawag sa atin sa pagiging makasarili at kawalang pag-asa. Ninanakaw ng kasalanan ang ating kagalakan, bumabagsak ang ating pangangatawan, hindi natutuloy yung mga plano natin, naglalaho yung mga pangarap natin, humihina ang ating paninindigan, dumidilim ang ating pananaw, ipinangako sa atin ang paghihirap, pag-uusig at iba't ibang uri ng mga pagsubok. Kapag walang encouragement sa buhay ng isang church, ang pakiramdam ng mga tao ay walang nagmamahal sa kanila. O hindi sila mahalaga. O sila ay walang silbi o nakalimutan na. So mahalaga yung ministry of encouragement. Kaya yung dalawang major questions na sasagutin po natin sa passage na ito ay ito. Saan nanggagaling yung lakas ng loob na kailangan natin? And I will argue na nanggagaling ito sa two major sources. So number one, saan nanggagaling? So unang major source ay ang mabuting pananalita. So yung blank sa outline ninyo ay pananalita. Ang lakas ng loob na dulot ng mabuting pananalita. We are encouraged kapag meron tayong mga magagandang bagay na naririnig mula sa ibang tao. And nakakapanghina ng loob kapag meron tayong nabalitaan na hindi maganda. Mas lalo nakapanghihina ng loob kapag merong isang tao na lumapit sa atin at sinabi sa atin yung masamang pananalita tungkol sa atin. So, we must make it a practice na gamitin natin yung salita natin. Marami sa atin sobrang tahimik. But we need to use our words para ma-encourage yung iba. Alam ba ninyo na iniutos sa atin ng Diyos? This is not just a suggestion. Iniutos sa atin ng Diyos. Sabi sa 1 Thessalonians 5:11, therefore encourage one another and build one another up just as you are doing. So kung ginagawa niyo ito, patuloy na gawin ninyo yung bagay na ito. And chapter 4 verse 18, therefore encourage one another with these words. Meron tayong mga salita na dapat gamitin to encourage. Our words are powerful. They can either build up or destroy another person. So, we have a choice. Paano natin gagamitin yung salita natin? So, dito sa verse 21, tungkol saan yung mabuting pananalita na sinabi ni Paul. Ito ay tungkol sa mabuting gawa ng kapatid natin. So, look at verse 21.
Ang tinukoy niyang kapatid dito ay si Tychicus. Sabi niya sa verse 21, so that you also may know how I am doing and what I am doing. Tychicus, the beloved brother and faithful minister in the Lord, will tell you everything. Si Tychico ang magbabalita sa inyo ng lahat ng bagay tungkol sa aking kalagayan at ginagawa. Hindi lang niya sinabi kung anong gagawin ni Tychicus. Ang sabi niya, meron siyang binigay na description kay Tychicus. Mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon. And then sa Colossians chapter 4 verse 7, binanggit na naman niya si Tychicus. So malamang na itong Ephesians na letter and yung letters sa mga taga-Colosas ay si Tychicus yung pinag-deliver ng sulat ni Apostol Pablo. Sabi sa Colossians 4:7, si Tychico ang magbabalita sa inyo tungkol sa kalagayan ko rito. Siya ay minamahal naming kapatid, tapat na lingkod, at kamanggagawa sa Panginoon. So, nakikita ba ninyo kung bakit kumpiyansa si Apostol Pablo na yung pinapahatid niya na mensahe kay Tychico ay makakarating nga sa mga taga-Epeso? And hindi nag-hesitate si Paul. Dahil nandun yung confidence niya na kung ano yung ibinigay na trabaho kay Tychico ay gagawin niya. Kung ano yung in-expect sa kanya, he was dependable, he was trustworthy doon sa kanyang ginagawa. Kasi siya ay mahal nating kapatid at tapat na lingkod ng Panginoon. Tinawag siya ni Paul na kapatid. Ibig sabihin, bilang kapatid, he's one of our family members, spiritually speaking. Nandun yung pagmamahal niya kay Pablo, nandun yung pagmamahal niya sa mga taga-Efeso. And tinawag din siya na faithful minister. Yung minister na yon ay galing sa salitang diakono, kung saan ang galing yung ginagamit natin na term for our deacons. So maybe si Tychicus ay merong official designation as a deacon ng church. Or maybe kahit na wala siyang official designation, ay pagkilala ito na paglilingkod yung ginagawa ni Tychicus. So ang mahalaga dito ay pinapakita dito yung heart ni Tychicus na handa siyang paglingkuran yung kanyang mga kapatid sa Panginoon. Handa siyang gawin kung ano yung bagay na makakatulong para sa pangangailangan ng kanyang mga kapatid. And he was faithful. He was trustworthy sa trabaho na ibinigay sa kanya. Hindi niya kailangan maging sikat. Hindi niya kailangan maging vlogger na maraming followers sa social media. So kaya hindi siya kasing kilala ng ibang mga Kristiyano. So ang mahalaga, he was faithful. So kung mababasa natin si Tychicus sa Book of Acts. Kasama siya ni Paul sa kanyang third missionary journey. Kasama siya ni Paul na nangongolekta ng mga relief funds sa mga Gentile churches para dalhin sa mga kapatid sa Jerusalem dahil sa paghihirap na dinaranas nila. So you can read Acts 20 para sa passage na ito. And then when you look at 2 Timothy chapter 4 verse 12, binanggit ni Paul si Tychicus na ipapadala siya sa Ephesus kung saan nagpapastol si Timothy during that time. And then pinadala din siya kay Titus sa Crete. Sinabi yun sa Titus 3:12. So maintindihan natin kung bakit sinabi talaga ni Paul at swak sa kanya yung description na faithful minister in the Lord. Ano ibig sabihin ng in the Lord? Paulit-ulit na natin na basa yung in Christ, in the Lord sa Ephesians. So ito ay nagpapaalala na yung ministry ni Tychicus, even his faithfulness as a minister, ay hindi dahil sa kanyang sariling galing. Hindi dahil sa kanyang pambihirang qualities. Ito ay dahil sa kanyang pakikipag-isa kay Kristo. So his union with Christ, his communion with Christ, nag-overflow sa heart niya in his service to others. So yung buhay at lakas ni Jesus ay dumadaloy mula sa kanya patungo sa paglilingkod sa iba. Kung ikaw si Tychicus, and then nabasa mo na yung dala-dala mong sulat sa mga taga-Efeso, mga taga-Colosas, ay sa bandang dulo nakalagay yung pangalan mo. Tapos nabasa mo, ang sabi sa iyo ni Paul, he is a beloved brother and he is a faithful minister in the Lord. That's very encouraging. That's very encouraging. Those are words of affirmation.
nakakataba ng puso na marinig. Lalo na kapag may mga times na akala mo walang value yung ginagawa mo. Akala mo walang resulta yung ginagawa mo. And then you hear those words sa mga panahon na feeling mo parang maliit lang yung ginagawa mo, parang wala kang silbi sa church, and then you received a word of encouragement na sinasabi na you are a faithful minister in the Lord. Words of affirmation encourage us deeply. Natutunan ito yung halimbawa ni Paul. Actually, when you look back sa Acts 20, bago banggitin doon nakasama ni Paul si Tychicus, ang ginagawa dito ni Paul, sabi sa Acts 20 verse 1 and 2, nung sila ay nasa Ephesus, yung unang salta ni Paul sa Ephesus, ipinatawag ni Pablo yung mga alagad at pinalakas yung kanilang loob. I think ito na yung pangalawa, parang babalik na sila. Pinatawag niya yung mga disciples and then in-encourage sila. Pating sa verse 2, nagdalaw-dalaw sila sa iba't ibang bayan at pinalakas ang loob ng mga alagad. We can think, marami tayong may isip tungkol sa ministry ni Paul. Pero bihira natin may isip na part of his ministry ay yung ministry of encouragement. Na gusto niyang matutunan din natin. Follow me as I follow the example of Christ. So, wag nating ipagdadamot yung words of encouragement. Kailangan ito ng mga kapatid natin kay Kristo. Your pastor needs encouragement. So, isang araw may nag-message sa akin, Pastor, salamat po sa katapatan ninyo sa pagtuturo sa amin ng salita ng Diyos. I prayed for you. That's very encouraging. And kapag may nag-affirm sa atin, kapag may nag-affirm sa'yo sa paglilingkod na ginagawa mo, kapatid, salamat dahil tumulong ka sa pagluluto. Salamat dahil tumutulong ka sa pagliligpit. Salamat dahil naglaan ka ng oras para dalawin yung isang member na matagal nang hindi umattend. That's very encouraging. So if you receive those words of encouragement, kung ano yung tinanggap natin, bakit hindi natin ibibigay sa iba? Do we need to sacrifice a lot to say good words sa ibang tao? Kailangan mo bang gumastos ng malaki? Do you need to spend a lot of time? Sobrang inconvenient ba sa atin to speak words of encouragement? No. Pangalawa, tungkol saan yung mabuting pananalita na nakapagbibigay ng lakas ng loob? Verse 22. Tungkol sa mabuting gawa ng Diyos. Yung una, tungkol sa kapatid natin, like Tychicus. Ito naman ay tungkol sa mabuting gawa ng Diyos sa buhay natin. And sinabi ni Paul sa verse 22, na pinadala niya si Tychicus sa kanila for a very specific purpose. Sabi doon, I have sent him to you for this very purpose. Mayroong job description, yung pagkapadala niya kay Tychicus. Ano yun? Dalawa yung binanggit niya. Number 1, upang magdala ng magandang balita tungkol sa kalagayan ni Paul. Sinabi niya na sa verse 21. Diba? Sa simula ng verse 21, sinabi niya na doon na pupunta doon si Tychicus para ibalita sa kanila yung aking kalagayan. Ibalita sa inyo yung aking kalagayan. And then sabi niya sa verse 22, upang malaman ninyo ang aming kalagayan. Nakita niyo yung difference sa verse 21 at verse 22? Sa verse 21 ay aking kalagayan. Singular. Sa verse 22 ay aming kalagayan. That's plural. So nag-indicate ito na maybe ang tinutukoy niya dito ay yung mga kasama niya katulad ni Tychicus, maybe other co-workers na ang ibabalita niya ay hindi lang tungkol kay Paul, but even kung ano yung nangyayari sa ibang mga co-workers ni Paul na also suffering for the sake of the gospel. Siyempre, hindi lang ito tungkol sa kung ano yung ginagawa nila. Hindi lang ito basta reporting for your information. Di ba kapag tayo ay nagtetestimony tungkol sa nangyayari sa buhay natin o nangyayari sa family natin, hindi lang naman natin sinasabi, itong ginagawa ko. Okay ako ngayon. Ang sinasabi natin ay, ito ang ginagawa ng Diyos sa buhay ko. Ito yung patunay ng kabutihan ng Diyos sa buhay ko. And that is encouraging. Lalo na sa mga tao na maybe nagdududa sila sa kabutihan ng Diyos. Or maybe they're going through a lot of difficulties sa buhay nila
And hindi na nila makita na merong mangyayari na maganda in the future na inilaan ng Diyos para sa kanila. And to hear those stories, galing sa ibang tao, even yung times nang we're in a very difficult situation, tapos i-report natin sa kanila na si Paul nga pala, mahirap yung sitwasyon niya, pero nagpapatuloy siya sa pangaral ng mabuting balita. Nagpapatuloy siya sa pagtitiwala kay Kristo. Si Kuya Jojo nga pala, mahirap yung kalagayan niya, pero nabalitaan natin, pero nagpapatuloy siya sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Nagpapatuloy siya sa kanyang pagtitiwala kay Kristo. And that's encouraging to hear. And para saan yung pagbabalita na yon? For the sake of encouragement. Ayun yung pangalawang layunin na sinabi ni Paul sa verse 22. And that he may encourage your hearts. So yun yung mangyayari. Kasi pwede silang ma-discourage. Katulad na nakita natin kanina sa Ephesians 3:13. O baka mag-guilty pa sila na, dahil sa paglilingkod ni Paul sa atin, kaya nararanasan niya yung ganyang mga hirap. Pero kung makita nila si Tychicus, pagdating ni Tychicus, dala-dala niya yung mga stories. Ito pa nga pala yung pinapasabi ni Paul na hindi nakasulat dito sa letter niya. Ito pa nga pala, ito yung nangyayari. Ito yung faith niya, ito yung growth, nag-grow yung love niya para sa inyo. Mas lalakas pa yung loob nila dahil mapapatunayan nila na God is always at work. Ano man yung nangyayari sa buhay natin, gaano man kahirap yung mga nararanasan natin sa buhay. So every time may opportunity na mag-testimony, alam ko marami sa inyo, nag-message sa inyo si Pastor Marlon, especially kapag may evening service. Hindi ko alam how discouraging for him. Kapag ang dami niyang kinakausap and you're saying, no. It's opportunity to give a testimony. What makes it so hard for us na ikwento sa iba yung kabutihan na ginagawa ng Diyos sa buhay mo? You don't have to be perfectly okay bago ka tumayo sa harap and give your testimony. You can say na nananatiling mabuti ang Diyos kahit na I'm struggling, kahit na mahirap yung nangyayari sa buhay ko, and hindi mo alam how those words can be encouraging sa iba. So next time na mag-message si Pastor Marlon sa inyo, please say yes. You can encourage your pastor that way. You can encourage the church by showing up sa evening service. So don't hesitate. Hindi lang, okay, maybe nahihiya yung iba kapag maraming tao. Pero pwede nyo isulat. Or pag may opportunity sa mga small groups or one-on-one conversation, kwento natin kung ano yung ginagawa ng Diyos sa buhay natin. Malaking ministry ng encouragement. Sabi ni Garrett Kell sa article niya, ang encouragement ay binabahagi ng may pag-asa na palalakasin nito ang loob ng isang tao sa Panginoon. Ipinapakita nito ang evidences of grace sa buhay ng isang tao para makita niya na ginagamit siya ng Diyos. Itinuturo nito ang isang tao sa mga pangako ng Diyos na nagtitiyak sa kanya na lahat ng kinakaharap niya ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos. So dahil napakahalaga ng encouragement sa church, hindi lang basta ito nire-recommenda ng Diyos, ipinag-uutos ng Diyos. That we encourage one another. So, yung unang major source na nakita natin kung saan nanggagaling, yung lakas ng loob na kailangan natin, nanggagaling ito sa mabuting pananalita. Tungkol sa kapatid natin, tungkol sa sarili natin, tungkol sa, lalo na sa gawa ng Diyos sa buhay natin o sa buhay ng iba. So ikalawa naman ay, second major source ay yung tiyak na pagpapala. So yung blank doon ay pagpapala. So tinapos ni Paul, so last two verses na tayo sa Ephesians. Tinapos ni Paul yung sulat niya, and kung mapapansin niyo, ito yung karaniwang ginagawa niya sa pagtatapos ng sulat niya. Of course, natural sa atin, we can just skip. Okay, conclusion na, tapos na, uwi na, bye-bye. So, ito tinatawag na benediction. Na usually ginagawa natin every Sunday sa dulo ng service. Bago tayo kumanta ng doxology, makakarinig kayo sa pastor ng benediction. Ano ibig sabihin ng benediction? Na katulad ng ginagawa dito ni Paul. Ang ibig sabihin ng benediction ay galing ito sa dalawang Latin words, bene, na ibig sabihin ay good.
good. Good things. And discere, na ibig sabihin ay speak. So basically, yung benediction ay to speak good words. So, to speak a blessing. So in a way, it's a form of prayer. Pero hindi lang ito basta prayer. Kasi kung makita ninyo, alam sinabi ni Paul sa Ephesians 1, Ephesians 3, sa kanila, sa sulat niya, ito yung pinagpe-pray ko sa Diyos para sa inyo. And then, when you hear yung mga elders na nagpe-pray dito sa harap, ang kinakausap ng mga elders ay yung Diyos. We speak to God sa prayer. Pero sa benediction, we don't speak to God, we speak to people. So in a way, it's a form of prayer, pero it's more than that. Ito ay pagdedeklara ng tiyak na pagpapala ng Diyos. Yung sinasabi natin na, yung sasabihin natin salita, merong certainty, merong boldness, merong confidence, na sinasabi natin sa ibang tao, you're blessed by God. Now go and live in that blessing. Katulad na nangyayari every Sunday. And kapag sinabi ko na ito ay declaration ng blessing. Iba ito sa narinig natin sa ibang mga pastor na nagde-declare. Na minsan nakakasama ko yung ibang mga pastor sa mga ministerial fellowship. Halimbawa, during the time of COVID, nagde-declare sila, I declare na yung COVID ay mawala na sa bayang ito. O kaya may magpe-pray sa inyo, I declare na yung sakit mo ay gumaling na. I declare financial prosperity sa business mo. Maybe na-encourage kayo. Yes, yeah. What's the problem sa mga ganong declarations? Hindi yun sigurado mangyayari. Why? Hindi naman ipinangako ng Diyos yung mga bagay na yun. God did not promise perfect health sa mga may sakit. God did not promise financial prosperity sa lahat ng mga Christians. Sabihin niyo kay Pablo. Hindi siya maniniwala sa inyo. He's suffering for his faith. So anong kaibahan ng benediction? When we speak benediction, dapat yung sasabihin natin na blessing ay nakaugat sa salita ng Diyos. Dapat authorized ng salita ng Diyos. Dapat ipinangako talaga ng Diyos na ito ay pagpapala na tatanggapin natin. And then, sa bungad pa lang ng sulat ni Paul, sinabi niya na yun, di ba sabi niya sa verse 2 ng chapter 1, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. And then sinabi niya mula verse 3 hanggang verse 14, yung mga pagpapala na nasa atin na dahil sa pagkikipag-isa natin kay Kristo. And now, he's closing yung letter niya with the word of benediction. Baka sa translation niyo ang pagkakasalin dito parang prayer, pero merong ibang klaseng boldness and confidence when you speak words of benediction. Di ba sabi niya dito, peace be to the brothers and love with faith from God the Father and the Lord Jesus Christ. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. So makita natin yung confidence o yung lakas ng loob na binibigay sa atin ng benediction, good words, mabuting balita ng tiyak na pagpapala ng Diyos. At para magkaroon tayo ng mas lakas ng loob sa mga salitang ito, sagutin natin yung tatlong tanong. Okay, number 1. Ano-ano yung tiyak na pagpapala na yon? Merong 4 na binanggit si Paul. Kapayapaan, pag-ibig, pananampalataya, at biyaya. So una yung kapayapaan. Peace be to the brothers. So ang kapayapaan, makita natin na yung mga words na ito ay mga keywords sa kanyang letters sa Ephesians. Ang kapayapaan ay tumutukoy sa state of wholeness o pagiging buo ng relasyon na meron tayo sa Diyos at sa isa't isa. So yung nasirang relasyon natin sa Diyos and with other people dahil sa kasalanan ay na-restore. Dahil sa ginawa ni Kristo, we are reconciled. We have peace with God dahil kay Kristo. And binagit niya na yun sa chapter 1 verse 2. And sinabi sa chapter 2 verse 14, Christ Himself is our peace. So, yung mga Gentiles, yung mga Jews na dati magkahiwalay, ngayon ay nasira na yung pader na namamagitan sa kanila dahil sa ginawa ni Kristo sa krus. Thus, making peace, sabi sa verse 15. Ito yung layunin ng ministeryo ni Kristo.
At yung church ay tinawag sa chapter 4 verse 3 na sikaping mapanatili ang pagkakaisang mula sa Espiritu sa pamamagitan ng kapayapaang nagbubuklod sa inyo. And then last week, tinawag yung gospel sa chapter 6 verse 15 na the gospel of peace. Yung kapayapaan ba na yon ay nasa atin na? Yes or no? Yes. Dahil tayo ay na kay Kristo. So yon ay tiyak at garantisado na pagpapala. Yon yung dapat nating name it and claim it na mga blessings. Nasa atin na yung blessing na yun. Pangatlo, pag-ibig at pananampalataya. Verse 23, love with faith. So yung pag-ibig ay nasa atin na dahil kay Kristo. Ito yung commitment ng Diyos na gawin kung ano yung makakabuti sa atin. At ano yung pinakamabuti sa atin? Yung ibigay ng Diyos yung kanyang sarili sa atin. God is our highest good. Diba sabi sa verse 5, in love, He predestined us for Himself, for adoption to Himself as sons. So dahil sa napakadakilang pag-ibig ng Diyos sa atin, kaya tayo na dating mga patay sa kasalanan ay muli niyang binuhay. Chapter 2, verse 4. Ang pag-ibig na ito ang ugat at pundasyon ng buhay natin. Chapter 3, verse 17. Ito yung pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip natin. Chapter 3, verse 19. Ito yung pag-ibig na nag-uumapaw sa puso natin kapag nagpapakita tayo ng pag-ibig sa mga kasama natin sa church. Chapter 1, verse 15. Ito yung pagmamahal natin sa isa't isa kapag nagpapalaya tayo, nagtitiis, nagpapasensya sa bawat isa. Chapter 4, verse 2. Ang ministry natin ay sa pamamagitan ng pagsasalita ng katotohanan sa diwa ng pag-ibig para tumibay yung church sa pamamagitan ng pag-ibig. Chapter 4, verse 15, verse 16. So tayo mga na kay Kristo ay dapat na lumakad o mamuhay ng may pagmamahal tulad ni Kristo na sa kanyang pagmamahal ay inialay niya yung kanyang buhay para sa atin. Chapter 5, verse 2. Nasa atin na ba yung pag-ibig ng Diyos na na kay Kristo? Yes, yun yung tiyak at pagpapala na garantisado na nasa atin. So name it and claim it. You have peace, you have love. And then interestingly, yung love na yun nakakabit sa pananampalataya. Pag-ibig nakalakip ng pananampalataya. Sa pamamagitan ng pananampalataya, dumadaloy ang pag-ibig ng Diyos sa atin patungo sa ibang tao. Ito yung pananampalataya na meron na tayo kay Kristo if you are a Christian. At tinawag tayo na magkaisa sa pananampalatayang ito, sabi sa chapter 4. And napag-aralan natin last week na yung pananampalataya na ito, yung panangga natin laban sa mga atake ng kaaway, the shield of faith. At yung pananampalataya, sabihin natin, di ba ako yung sumampalataya? Pero sinabi sa chapter 2, verse 9, na this is not your own doing. Yes, we are saved by grace through faith. And sabi sa verse 9, and this is not your own doing, it is the gift of God. Hindi lang yung kaligtasan natin, lahat ng kailangan para sa kaligtasan natin, including the faith na kailangan na maging response natin doon sa message of the gospel na narinig natin, ay regalo na galing sa Diyos. Nasa atin na ba yung pananampalatayang ito ngayong tayo ay na kay Kristo? Yes, yun yung tiyak at garantisadong pagpapala na nasa atin na. So name it and claim it. You have peace, you have love, you have faith. Then lastly, grace. Grace be with all who love our Lord Jesus Christ with love incorruptible. Last verse. So yung biyayang ito ay tumutukoy sa pabor o kabutiang tinanggap natin sa Diyos na hindi natin karapat-dapat tanggapin. When you look back sa Ephesians 2:3, we were by nature children of wrath, poot, parusa, galit, judgment ng Diyos. Yung dapat natin tanggapin. But because of Christ, we receive His grace. Not because of any word na meron tayo, but only because of Christ. Sa verse 2 pa lang na Ephesians, simula pa lang, binanggit na yung grace. Grace to you and peace. In chapter 1, verse 6, yung grace na ito ay glorious grace. Chapter 1, verse 7, yung the riches of His grace. Chapter 2, verse 7, the immeasurable riches of His grace. Maging yung pagkakatawag natin, maging yung mga ginagawa natin sa paglilingkod, even our faithfulness sa ministry, katulad ng description kay Tychicus, ay biyaya na galing sa Diyos. Wala tayong may pagmamalaki kahit kanino. Wala tayong may pagmamalaki sa Diyos. What we can only do ay magpasalamat sa biyaya na ito. Nasa atin na ba yung biyaya na ito
dahil tayo ay na kay Kristo? Yes. Tiyak at garantisado ang pagpapalang ito. So naniniwala ba tayo sa name it and claim it? Sabihin niyo sa kanila, yes. We claim yung mga blessings na bigay na sa atin ng Diyos. But we don't presume yung mga blessings na hindi naman sinabi ng Diyos na para sa atin. So galing kanino yung pagpapala na ito? Peace, love, faith, grace. Kanino galing? Obvious. Galing sa Diyos. Sabi sa verse 23, from God the Father and the Lord Jesus Christ. Ipinapaalala sa atin dito na yung source ng blessing, lahat ng blessings na meron tayo ay Trinitarian. You remember chapter 1 verses 3 to 14? Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in Christ with every spiritual blessing in the heavenly places. And then isa-isa mo mula verse 4 hanggang verse 14. Ito galing sa Diyos Ama. Ito galing sa Diyos Anak. Ito galing sa Diyos Espiritu. So tiyak yung pagpapala na ito dahil galing ito sa Diyos Ama. And our Father is a good Father. Every good and perfect gift ay galing sa Kanya. At walang makakahadlang sa Kanya. If He wants to bless us with His blessings, walang magagawa yung kaaway, walang magagawa yung ibang tao, walang magagawa yung anumang conflict na nangyayari sa Middle East, walang anumang magagawa yung nangyayaring kaguluhan sa pamilya natin, walang magagawa yung sino mang magnanakaw o mamamatay tao o mga kurakot sa gobyerno to deprive us of the blessing na nasa atin because God will make sure. Our Father is a powerful God. He is our almighty Father. Walang makakadlang sa Kanya. And tinanggap din natin ito mula sa Panginoong Yesus. Our Lord Jesus Christ. He is Lord. Siya yung namamahala sa lahat. Yung kumpiyansa natin na walang gawa ng kaaway yung makakaagaw ng mga biyaya na tinanggap na natin sa Diyos. Ang pangalan niya ay Jesus. He has already secured our salvation. Ang titulo niya ay Kristo or Christ na siyang itinalaga ng Diyos para magsalita sa atin ang salita ng Diyos as our prophet. Na tinalaga ng Diyos to mediate salvation as our priest and to mediate God's rule bilang ating hari sa buhay. Hindi binanggit dito yung Holy Spirit, but it's already assumed na yung Holy Spirit, sabi sa chapter 1, yung seal and guarantee, yung tatak at katiyakan na lahat ng pagpapala na ipinangako ng Diyos, wala pa sa kamay natin lahat, hindi pa natin na-enjoy lahat, pero tiyak at garantisado na because of the seal and guarantee na nasa atin, yung Holy Spirit. So anong pinapaalala dito ni Paul nang sinabi niyang yung blessings na ito is from God, our Father, and the Lord Jesus Christ? Yes, we receive encouragement sa salita ng mga tao. We receive encouragement sa mabubuting ginagawa ng mga tao sa atin. And we have a ministry of encouragement to one another. But ultimately, minsan madidisappoint tayo kapag hindi binigay sa atin yung words of encouragement na in-expect natin. And we need to remind ourselves that ultimately, yung encouragement na kailangan natin ay nanggagaling sa Diyos. At ginagamit niya yung mga kapatid natin na maging daluyan o instrumento ng mga salita na nagpapalakas ng loob. Last question. Para kanino? Yung tiyak na pagpapalang ito. Magkakaroon lang ng lakas ng loob o encouragement na resulta yung benediction kung alam mo, sigurado ka na iyon ay para sa iyo. When I speak words of benediction every Sunday, bago tayo maghiwa-hiwalay, that's not for every one of you. Yun ay para lamang sa mga na kay Kristo. Ito yung sinasabi ni Paul. Di ba sabi niya, peace to the brothers. Hindi niya sinabi para sa lahat ng tao. Peace to the brothers. O yung mga kapatid sa Panginoon. Usually sinasabi ni Paul directly sa kanila, grace to you and peace. Pero dito, hindi second person pronoun yung ginamit niya. Third person yung ginamit niya. Peace to the brothers. Maybe, ang intention nito na yung sulat sa Efeso, ang mga taga-Efeso, ay hindi lang para sa kanila. Na ito ay i-share din, babasahin din sa ibang mga churches, sa ibang mga Christians. So yung benediction na ito, hindi lang exclusive for the believers sa Ephesus, but also for all brothers and sisters
in the faith. So malinaw na yung benediction na ito ay para lamang sa mga Kristiyano. So if you are not a Christian, you cannot name it and claim it, yung mga blessings na ito. It's not for you. So ang pagkapalang ito ay para lamang sa mga nagmamahal kay Jesus. Sabi sa verse 24, sa lahat na umiibig ng walang maliw sa ating Panginoong Jesucristo, do you love the Lord Jesus Christ? Ibig sabihin, do you treasure Christ above everything? Pinapahalagahan mo ba si Kristo bilang kayamanan ng buhay mo? Do you treasure Him as your Lord na siyang namamahala sa buhay mo? Do you treasure Him and love Him as your Savior na kinikilala mo na siya lang ang tagapagligtas mo, wala nang iba? Do you treasure Him as Christ na wala nang ibang paraan para ikaw ay makalapit sa Diyos maliban sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo? And dinescribe yung love na ito na incorruptible o walang maliw o imperishable, undying love. Sabihin natin, or itatanong natin sa sarili natin, do I have an undying love for Christ? May mga panahon na malakas yung pananampalataya natin. O may mga panahon na mainit yung pagmamahal natin sa Panginoon. May mga panahon na nanlalamig yung pagmamahal natin sa Panginoon. But if you're a true Christian, your love for Christ is undying. Ihina yan, manlalamig, pero hindi yan mawawala. Once you believe in Christ, once you are converted, once you are regenerated, made alive by the Holy Spirit, God, the Holy Spirit pours out that love sa heart mo at kailanman ay hindi yan mawawala. Ang isang tunay na Kristiyano, yung tatanggap ng pagkapalang ito ay nagmamahal kay Kristo at yung pagmamahal na yon ay hindi nagwawakas. And so kung ang pagkapalang ito ay tiyak lamang para sa mga nagmamahal kay Kristo, paano naman yung mga taong walang pagmamahal sa Kanya? Paano naman sa ilan sa inyo, na if you'll assess your heart, you do not really have love for the Lord Jesus Christ? At patuloy ka na nahuhumaling sa mga bagay sa mundong ito. You cannot expect, hindi mo pwedeng i-assume na yung benediction na ito ay para sa iyo. Ito yung salita ni Paul for you. 1 Corinthians 16:22. Listen. Ito yung kabaligtaran ng benediction. Kung yung benediction ay words of blessing, anong ang mapapasa iyo if you do not have love for Christ? Sabi ni Paul sa 1 Corinthians 16:22, sumpain ang sinumang walang pag-ibig sa Panginoon. Mabigat na pananalita. But those are words of warning. Ito din yung paraan ng Diyos to call everyone na wala pa kay Kristo. You cannot have peace. You cannot have love. You cannot have yung biyaya, mga pagkapala na ito ng Panginoon if you do not have Christ. Kapag hindi ka nagtitiwala kay Kristo. So, kung ikaw ay nagtitiwala kay Kristo, if you are in Christ, take heart. Yung lakas ng loob na kailangan natin ay nanggagaling saan? Yes, nanggagaling sa salita, magandang pananalita ng mga kapatid natin, tungkol sa kapatid natin, tungkol sa sarili natin. But ultimately, ito ay nanggagaling sa tiyak na pagpapala na ipinangako ng Diyos. At sinabi ng Diyos na nasa atin na, because we are in Christ. So I'll just close with 2 questions para makatulong sa atin para may apply yung mga salitang ito sa buhay natin. Number 1. Sino-sino ang ginamit at ginagamit ng Diyos para palakasin ang loob mo? Ito ay pagkilala na naging recipient ka ng Ministry of Encouragement. Ginamit ba ng Diyos yung pastor mo? Ginamit ng Diyos yung isang deacon sa church? O yung nagdi-disciple sa'yo, o yung parents mo, o isang member ng church na nag-message sa'yo, o kumausap sa'yo one-on-one, o tumapik sa'yo sa balikat and nagsalita lang ng ilang salita, and that's very encouraging. So anong gagawin mo? If you received that gift of encouragement from others, unang-una, pasalamat tayo sa Panginoon. Lord, salamat po. Pinagkalooban mo ako ng lakas ng loob sa pamagitan ng tao na ito. And
take time na sabihin sa tao na yon, Pastor, salamat po sa nakatulong yung salita mo para magkaroon ako ng panibagong pag-asa sa pagsubok na pinagdadaanan ko ngayon. You message a brother or maybe isang missionary na nasa Amerika na o nasa ibang lugar na, and tell them kung paano sila naging encouragement sa inyo. And by doing that, ikaw rin ay nagiging encouragement sa kanila. Baka kasi napapagod na sila sa ginagawa nila. O kaya, pinanghinaan na sila ng loob kasi they're trying to encourage others sa ministry pero parang walang nag-respond. O baka iba sa kanila nagsasawa na. O baka sa kanila nagdudula na sulit pa ba yung ginagawa namin paglilingkod. And then when they received a word from you at sinabi ninyo, salamat, your ministry is encouraging para sa akin. You're also, binabalik mo din yung encouragement na ibinigay sa iyo. So pangalawa, sino-sino naman ang hahayaan mong gamitin ka ng Diyos para palakasin din ang loob nila? It is better to give than to receive. Kung tumanggap ka ng pagpapala ng encouragement, bakit hindi natin ito ibalik sa iba? Sino-sino yung hahayaan mong gamitin ka ng Diyos para palakasin din ang loob nila? Meron kayo nakikitang bakanting upuan. Dati nakikita ninyo yung member na ito, pero ilang linggo na hindi na ninyo nakikita. Maybe he needs encouragement from you. O isang member na dumaraan sa matinding pagsubok sa buhay. O isang worker sa church na nakita mo na sobrang sipag sa ministry pero parang hindi na siya masaya sa ginagawa niya. Parang napapagod na siya. Ano kaya yung pwede kong sabihin sa kanya? O isang misyonero. O isang member natin pero nasa ibang bansa. O kaya ay nagbabalko. O kaya ay nasa Japan. O kaya ay nasa Thailand. Na baka pinanghinaan sila ng loob. O kaya nalulungkot sila dahil malayo sila sa kanilang pamilya. How can you encourage them? Pray for them. And then sabihin niyo sa kanila na, kapatid, I prayed for you. Pinag-pray ko na magpatuloy ka sa paglilingkod sa Panginoon. Pinag-pray ko na pagpalain ka ng Diyos. Or, write a letter. Yes, you can use a messenger o papel. Pwede kayong gumamit ng papel, ballpen, at isulat ninyo. At mababasa nila yung sulat na yon. And that can be encouraging para sa kanila. Simpleng bagay. Hindi natin kailangang makulong sa pananampalataya katulad ni Apostol Pablo to speak words of encouragement. We can do simple things. At yung mga simpleng bagay na yon, ordinaryong bagay na yon, ay ginagamit ng Diyos to accomplish His extraordinary work of encouraging us. Bawat isa sa atin ay magpatuloy sa pananampalataya kay Kristo hanggang sa kanyang muling pagbabalik. And yun yung ibig sabihin ng pagiging member ng church. That's why we show up every Sunday. That's why we show up kapag may mga meetings o gatherings yung church. We encourage other people. At kung ginagawa natin yun, isipin niyo, you have the whole church available para sa inyo. Para encourage din kayo. And ultimately, ito ay gawa ng Diyos at yung karangalan ay para lamang sa Diyos na siyang nagpapalakas ng loob natin at nagkakaloob ng lahat ng kailangan natin para tayo ay magpatuloy hanggang wakas. Soli Deo Gloria.